Good morning. Ito dumating na yung ating order. Flying capacitors balancing. Dalawa ito eh. Ito pa yung isa. Kakabit ko yan sa solar setup ko. May nabili kasi akong battery, yung ano na, yung ready-made na. Sa mga ready-made na battery, 12 volts 100 AH, ay wala yung active balancer. Yun ay merong passive tsaka BMS built-in, in one na yun. But gusto ko siyang lagyan ng active balancer. Bubuksan ko yon, yung bagong battery na yun, at lalagyan natin ito. Ito ay 3S and 4S pwede. 2.5 volts to 4.5 volts. Ayan. Ito ay rated ng 5 amperes. So, testing natin kung magandang pambalance yan. At ito yung cable niya. At sige, check natin yung ating solar. Na basic lang naman yung aking in-install dito sa aking bahay. Nandito siya sa underground sa under ng ng hagdanan papunta sa taas ng bahay. Ito siya. Ayun. Meron lang akong 1 kilowatt. Ito ay ang preferred ko lang dito ay reserve power lang ito if in case na magba-brown out. Meron din tayong ATS. Tsaka itong ating mga breakers. Meron tayong voltage monitor. At so nga pala, isa pa, ito ay kabit yan dyan sa ating motor pump na 0.5. 24/7 yan. Yan, nakasaksak sa solar. 24/7 yan na pinagagana niya. Yun lang. Tapos ang ilaw niya, yan, backup power natin. At meron akong battery na dalawang 100 AH. 100. So, 200 AH. At ito yung lalagyan ko ng active balancer. Tig-isa sila. Gagawin ko muna ng video yung isa. Kapag okay, lalagay ko yung isa. Okay, di-disassemble ko muna, tapos saka natin i-assemble ito. Okay, yan. Na tanggalan natin. So, hindi ko nasasabihin kung anong brand to ng battery kasi hindi naman to sponsor, ano. Yan. So, ito ay LiPo 04, LiPo 04 na 100 AH. Ngayon, wala naman siyang tornilyo na bukasan dito. It is possible na ito ay nakadikit dito. Sa portion na to nakadikit dyan. Tatanggalin natin yan, paikot dito, pupunta dito para ma-access natin yung battery.
So disassemble ko at para malagyan natin ng active balancer. Okay, tanggalin natin yung dikit. Patakan natin ng fluids, konti lang. Yan. Parang hindi mabasag. Okay. Medyo makapit din yung dikit niya. Konti na lang. Yan. Dito naman sa side, konti-konti lang. Yan. Hanggang sa mga kamakapit, lagyan ng fluids. Okay. Ito sa side na to. Sorry. Okay. Buksan na rin natin. Ayan. Bukas na siya. Ito kanyang BMS. Yung battery niya. Compact na compact yung size. Disassemble natin para malagyan natin ng active balancer. Ito may dikit siya. Dikit lang siguro ito doon. Ito.
Ayan. Kaya naman pala. Unti-unti lang. Tataktak ko lang ganun. Yun. Ito yung kahon niya. Ayan. At ito yung battery cell. Ngayon, dito tayo magkoconnect ng termination. Kanyang BMS dito, yung side na to. Sukatin natin yung voltage. Ito ay 1 week na sa akin na sina-charge ko at saka discharge. Ngayon, kung malaman kong balance siya. 3.27 3.27. So for balance naman, maganda yung kanyang balancing. Ang total niya is 13.1. Yung termination ito, dito natin lalagay siguro somewhere in na hindi naman makakabala sa kanya. Something like that. Or kung saan ang mas prepared ilagay. Saan siya pwedeng gas. Ibabaw, pwede rin, kaya lang pero parang mas maganda dito sa gilid. Okay, yan, nakabit na natin ang ating may power na. So far, wala namang nag-iinit. Wala naman. So, sinunod lang natin yung wiring termination niya. Ayan. Ngayon, ang voltage niya. Paano ba natin makita yan? Ayan, nagpalit tayo ng tester kasi hindi makita yung isa. Check natin dito. .27. Okay. Next one.
3.27, battery 2, next battery 3, 3.27, and last, yan, 3.27. So as of now, balance siya. I think na mas maganda ang performance nito compare sa walang active balancer. Check natin yung total voltage niya. Ayan. 13.13. Kanyang total voltage. Check natin kung minute. So far, hindi naman. Normal siya. Wala. Good. So, doon na natin i-mount sa harap yun. Mas maluwag-luwag yung positioning doon. Okay, ito na na-mount na natin. Ito na siya. I-mount natin ng ayos. At so far so good. Ngayon, sure tayo na ma-equalize yung ating mga battery. Pero medyo tumatag ng ating battery. Kaya na ang sistema niya. Yung isa gagawin ko rin ng ganito para mas maganda. Okay guys, thank you very much. Sana napulutan nyo ng kahit counting idea yung pag modify natin ng 100 Ah 12 volts battery LiPo4. Once again, this is your ERC Tech. Bye for now.